Ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat Okay. meron kaming constituent function na Ms. Maharlika eh. Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo. Sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap Mm. na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. So alam niyo po lahat ng pinag-uusapan natin dito, it all boils down kung gaano nahihirapan ng ating bayan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng bilihin. I believe na kapag po kayo ay nasa Senado na talaga, magiging effective kayong senator. So paano po ninyo maia-address itong pagtaas ng bilihin at kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan na patuloy na nasasadlak sa kahirapan? Ang una ngang ipinipilit kong gawin ay yung pagpababa ng presyo ng kuryente na kaya naman Mhm. nating gawin. Ang isa sa kaugnay na aksyon dyan ay siguro kailangan tanggalin na natin ang buwis na binabayaran tungkol sa kuryente at saka yung buwis na binabayaran sa petrolyo. Tayo lamang ang Mhm. bansa kasi na nagbubuwis ng petrolyo at saka noong kuryente, kaya lalong bumibigat at tumataas yung presyo ng kuryente. Ang gawin na lang natin, kailangan ng Department of Finance gumawa ng ibang paraan kung saan niya kukunin ng buwis, hindi doon sa mismong kuryente na dito ay nakapagpapalala ng bigat ng mga gastusin ng mga consumers, lalong-lalo na itong mga kababayan nating mga residente. Mabuti na lang kung nasa siguro yung sektor ng commercial at saka industrial na gumagamit ng kuryente. Total, mayayaman naman yan ay yung system loss kahit wag nang alisin yan. Ngunit pagdating do sa mga households na may hirap, lalong-lalo na nag-a-average na gumagasta lang ng 200 kilowatt hours per month, ay yung system loss napakalaki niyan eh. Lalong-lalo Mhm. na sa probinsya, yung mga electric cooperative, ang system loss is 14% of their bill. Eh dito naman sa Maynila, sa Meralco, mga 9% yan eh. Ang laki ng system loss kung ang pag-uusapan ay yung total na pagbayad mo sa presyo ng kuryente. Pag naibaba natin yan, nakapag-inganyo yan ng maraming mga mangangalakal, mga negosyante na Mhm. magtayo sila ng mga tanggapan at mga factories dito sa ating bansa, ay nakikita ko diyan ang ma-generate na trabaho ay talagang maramihan. At pagkatapos na ma-generate ang maraming trabaho, eh siyempre magiginhawaan yung ating mga pamilya sapagkat meron na silang mapagkukunan. Bagkus pa bukod pa dun sa maraming mga produkto at mga serbisyong makikreate. Kasi po pag pinababa natin ang kuryente, yung pong production cost ng isang kumpanya ay talagang bababa. Siguro kung hindi man kalahati kasi ang production cost na manggagaling sa kuryente masyadong malaki yan. At kapag nainganyo nga po siya, at nainganyo Mhm. siyang magtayo ng maraming kumpanya diyan pa lang tayo makikinabang. Pagka po nawala yung presyo ay yung mga tinatawag nating buwis sa petrolyo at saka yung sa kuryente, yung banner inflation na tinatawag na nanggagaling po sa pagkain at saka dyan sa petrolyo, yan ang bababa. Yan po yung mahirap kontrolin eh. Yung pong core inflation, dalawa po kasi ang inflation natin, yung core inflation at saka yung banner. Yung banner po, yun ang nanggagaling sa pagsirit po ng presyo ng pangunahing bilihin. Kasama na dyan ang pagkain. Kaya po Okay. kapag yan ay na-address natin, unti-unti po nating maibababa ang inflation sa ating bansa. Kasi ang mangyayari po niyan, yung manufacturing sector ang mismong lalakas. Ngayon po kasi ang manufacturing sector mahina po eh. Ang ating ekonomiya ngayon is consumption driven sapagkat puro ayuda po eh. Walang Mhm. katapat na production. Paano ka magpo-produce? Kailangan po gumiling yung makinarya ng ating manufacturing. Kapag ka ito po ay production driven, diyan lang po giginhawa ang buhay ng ating mga kababayan sapagkat mapapayabong natin ang economy natin. Unti-unti po natin gagawin, pero yun po yung direksyon na dapat nating tahakin. Bantayan po natin yan. Yes. Kung habang nahihirapan ang ating mga Pilipino, kawalan ng trabaho, mahal ang bilihin, at patuloy ang pagtaas ng crime, marami po mga nakikidnap ngayon, mga nawala. Recently, meron pong US citizen na nakidnap dyan sa Mindanao, and I don't
think kung na-capture na ba yung kumidnap sa kanya. Paano nyo po i-address ang, yun, pinag-uusapan din dyan kahapon sa Senate hearing, ang human rights at ang hustisya para sa bawat Pilipino na biktima ng mga, mga drug lords ngayon dahil talamak nga. Paano nyo i-address yun kung as a senator in the future? Kailangan nga po magbantayan tayo. Yung enforcement po kasi ang pinaka-problema. Tingnan po natin ang structure ng kapulisan ngayon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa kung bakit pinipilit ko po yung oversight function ng Congress. Okay. Sa batas po ng ating PNP, ang kapulisan po ay dapat nandun sa labas. Ibig sabihin po, meron sila lahat patrolling function. Ano pong ibig sabihin nun? Magmula po doon sa Chief PNP hanggang sa kahuli-hulihang pulis, kailangan nasa labas po sila. Bakit po merong kampo ang pulis, Ms. Maharlika? Kung ang kanilang pananagutan ay nasa labas sila at dapat nagpapatrolya. Bakit sila ba't meron pong kampo ang pulis? So, gusto ko po sabihin dito, kailangan malaman po natin, ilan po ba yung percentage po sa ngayon ng mga pulis na nasa labas? 20% lang. 80% nasa kampo. Hindi po nagagawa yung visibility. Yung patrolling function nawawala po. Ngayon, may kaugnayan po yun sa tanong nyo. Ang daming, dahil sa kawalan ng pagbabantay, yung presence ng police, oo. Yung presence ng police, yung visibility, kaya po, ang theory ko dyan ay hindi nakakatulong sa pagsansala ng maraming sabuatan, ng anumang mga enterprising na individuals na nakagagawa, hindi lamang krimen, kung hindi, maski na civil and political rights po, ay kanila na pong nalalabag. Pero kung meron pong visibility yung kapulisan, kasi ang patrolling function po nila ay nandoon. Bakit po 80% nasa kampo? Ang dapat nasa kampo lamang, Ms. Maharlika, yung mga non-police employees. Yung pong administrative staff na hindi police. Yes. Ngunit yung police, ang mandate po nila ay kinakailangan po nasa labas. Kung tutuntunin po niyo yung batas na yan, Ms. Maharlika, pati nga po yung mga poste ng ng ilaw na walang, na halimbawa ay sira, halimbawa ay hindi umiilaw, ito ay nire-report ng pulis. Basahin po ninyo yung batas. Pati po yung mga imburnal na hindi gumagana, nililista dapat yan, ay nire-report po nila sa mga kaukulang ahensya. Ang dami pong tungkulin ng pulis. Hindi nila nagagawa kasi nasa kampo lang sila. Ewan ko po kung anong ginagawa nila. So gusto ko na rin po samantalang ng pagkakataon. Ano ang opinion mo dito sa war on drugs ng Pangulong Duterte? Para ba sa'yo naging effective nung panahon niya? Nagkaroon nga ng pagdinig sa Senado. Grabe yung talagang pagmamahal na ipanakita ni Pangulong Duterte na willing siyang magpakulong. Ang sabi niya ay sasagutin niya lahat kung ano man yung kaso na ibabato sa kanya or ifa-file sa kanya regarding dito sa failure based dun sa mga nag-aakusa na failure ang kanyang war on drugs. Ano sa tingin mo? Naging successful bang war on drugs si Pangulong Duterte? And number 2, ano yung opinion dun sa hearing na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function, Ms. Maharlika. Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo. Sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Okay. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging basihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yun ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan
na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapaki-pakinabang sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Maaring merong merong downside din yan sapagkat wala namang perpektong wala namang perpektong mekanismo para sugpuin mo ang droga eh. Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta dyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At nasabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako na gagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko na sasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yon sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo, ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believe is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating una. Ayun, we talk about Pangulong Duterte doon na he will take full responsibility sa action na ginawa. I will take full legal responsibility. Sabihin, kung susukatin ninyo yung ginawa kong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun, yung buong pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court ng panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon nyo sinisita nyo ako at yung mga pulis? Ba't ngayon nagkaroon kayo? Why is it that there is a belated, anong tawag natin yan? Isang napaghatol na hindi nyo ako hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako sapagkat wala namang perpektong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito ay legitimate at nararapat lang, ako, I take full responsibility. Wag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ang Pangulo?